Hello guys, welcome back to my channel. So for this video, tayo, i-review natin yung mga nadagdag na accessories sa ating XR150L. So medyo may katagalan na sa atin yung XR150L, more than 2 years na, no? Malapit nang mag 3 years. So kaya i-share natin yung mga accessories na naidagdag natin para padagdag paporma sa ating XR150. So without further ado, simulan natin. So ito guys, ang una nating pinalitan sa ating XR150L is itong side mirror, no? So itong side mirror na ito is stock ito ng XRM. So mas prepared ako dito kasi kitang-kita talaga yung nasa likod. So ito sa kabila. Pangalawa natin nilagay sa ating XR150L itong handlebar ng ating manibela. So may na-order ko sa Shopee itong rotator para mas medyo maganda tingnan. Ang pangatlo kung nilagay ko sa ilalim. So ito naman ano to sa Honda TMX. So tinry ko lang, kasya naman din sa XR150L. Tapos kinabitan ko na lang din ng blue water, no, na kulay yellow. So para sa mas madilim pag switch on mo nito, napaka liwanag. Ito yung sa kabila, dalawa. Tapos nilagyan ko lang din ng relay. Dito ko nilagay yung relay. So yung switch nasa ibabaw. Ito, domino switch. So yung isa bakante pa to, hindi pa to ginagamit. Tapos dinagdagan ko lang din ng itong sa service para medyo maangas din tingnan yung XR150 natin, no, dalawa. So yan, and then nabitan ko lang din ng MDL dito, dalawa. So para mas medyo angas yung tingnan yung XR150. So sa pag yan ang makikita mo dito sa may unahan. Okay, tapos nilagyan ko din ng ito sa stock din ito na XRM. Dinugtong ko kasi pag umulan mapupuno ng putik itong makina, kaya nilagyan ko rin to ng ganito. Dinugtungan ko lang yung stock ng front fender ng ating XR150L. Tapos sa ilalim lagyan ko nito temporarily, pero may nakita na ako yan sa Shopee na plano kong bilhin para pang engine cover. So at least hindi yun mapuno ng putik yung makina natin pag umuulan. So pero palitan ko to pag nabili ko na yung nakita ko sa Shopee na engine cover. So yan. So pasensya na, medyo maputik pa yung XR150L natin, hindi ko pa nahugasan. So yan. Sunod ko namang dinagdag, siyempre pinalitan ko na lang yun yung stock na headlight na ginawa ko na lang siya na LED light. Na order ko lang din yan sa Shopee. So napaka liwanag yan sa gabi. Tapos
Bumili na rin ako ng top box, no? So yan, top box, kasi ang itong XR150L wala tong U-box, wala tayong pagluyan ng mga gamit, kaya bumili na rin ako ng top box from RXR Philippines. So malaki, so madami talaga ang kasya na nalagay mo dito. So salamat sa RXR. So sunod naman is ito yung nilagyan natin ng mga switch yung ilaw natin. Ito sa headlight, yan. Tapos ito nilagyan natin sa hazard switch. Tapos yung isa bakante pa to, ginagamit ko to before sa Pia horn, kaso yung Pia horn medyo sa baterya, madaling malubat, kaya tinanggal ko yung Pia horn. Wala na yan, hindi pa yan ginagamit sa tao. So itong XR150L ginagamit ko ng to for more than 2 years. So far everyday ko to ginagamit, service ko sa trabaho. So far napakaganda niya sa highway, maganda yung performance niya, even sa rough road okay lang. So at sa gasolina matipid din, hindi siya masyadong mabilis sa highway, pero para sa akin okay na rin kasi mabuti, matipid sa gasolina, saka medyo maangas din naman tingnan. So sa mga gustong bumili nito, para sa akin recommendable ang XR150 kasi mura, tipid sa gasolina, at pwede sa highway, pwede pang off-road. So that's all for my short review and additional na mga nilalagay natin ng mga accessories sa ating XR150.